Magandang umaga po sa inyong lahat or magandang araw sa inyong lahat kasi yung iba nag-compute ng hapon. So kaya magandang araw. Ngayong umaga or ngayong araw na ito, nandito tayo sa tahanan ng Nicasio family. Ayan po sila. At ang Nicasio family ay under ng PEN2. Sa akin po, ang PEN2, sila po ay PEN2 Home Church. At ngayon po, tayo po ay nasa tahanan ni Brother Nicasio, ay Brother Joseph Nicasio, Sister Rachel, at ang kanilang mga anak. Magandang umaga po, Brother Joseph. Magandang umaga din po sila pastorat sa music team po. Amen. Brother Joseph, sino po ang nag-lead ng home church ninyo dito? Sa amin po, bali ako po yung leader, tapos member. Asawa ko lang po, tapos dalawang anak ko, si Vivian, si Giada. Sa pag-Sunday naman, may children ministry siya, minsan hindi kami magkakasabay. Okay. So, Brother Nicasio, isang ano na lang po, isang katanungan. Ano po bang naitulong ng ating home church sa inyo pong home church dito? Napakalaking tulong po, simula nung pandemic. Siyempre, ano po yung mga anxiety. Kahit hindi tayo nakapag-church, doon may sinisend na video. Nakapagpanood po tayo, hindi pa rin tayo nakakaligtaan hindi natin nakakaligtaan pa rin yung mga salita ng Diyos. Napakalaking tulong po, kahit wala tayong actual sa church po. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon dahil talagang napakabuti ng Panginoon kasi kahit na malayo ang ating senior pastor, patuloy pa rin po na nakapagbigay siya ng mensahe sa ating pong mga home churches. So ngayong umaga, ihanda po natin ang ating mga puso para sa pagsamba sa ating Panginoon. At gusto ko pong ipakilala rin sa inyo ang ating mga kasama ngayong araw na ito. Ang ating pong lead singer, walang iba, Sister Lotlot. Ayan po, at ang isa pa nating kasama sa ating mga singers ay si Sister Aubrey. And ang ating pong guitarist ay walang iba si Brother Edley Ortega. At ang ating videographer, walang iba si Brother Peter Capanse. So binibigay ko na po ang Ayan, tayo nga po sabay-sabay na magpuri sa Panginoon. Tayo po makasabay ng palakpak at makigalak sa atin. Magpupuri sa Panginoon. Yes, Lord. Lahat ay magsabi Diyos
ating Panginoon na maging maayos at matagumpay ang gawain nito, Lord God. Pagpalain mo ang tahanan nito, Lord. Patuloy mo po silang gabayan, protektahan sa anumang gawa ng kaaway, O Lord God. Buhusan mo na pagpapala ang tahanan nito at maging pagpapala sa iba, O Lord God. Sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin kariktan ng iyong mukha. Sumasamo sa iyong pagkilos. At sa himig ng awit, tanging dalangin. So God, kami natagpuin mo. Kami katapuin. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin kariktan ng iyong mukha. Sumasamo sa iyong pagkilos. At sa himig ng awit, tanging dalangin. Kami natagpuin mo, Lord. Kami katagpuin, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Iparanas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapustos ng lubusan. At sa aming kalagitnaan bumabay ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Iparanas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapustos ng lubusan. At sa aming kalagitnaan bumabay ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan naman. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Hiniling ko po si Brother Joseph Nicasio para sa ating opening prayer. Lord, maraming po salamat sa araw na ito, Ama Lord God. Lord, salamat po sa araw na ito, napakaganda po, Ama Lord God. Pinaglangit po namin ang aming mga kasalanan, tinataas po namin sa inyo, Ama Lord God. Tawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Lord, Lord, salamat po sa pagdala sa amin dito sa bahay namin sa Pastora, music team, sa panguna ng Sister Lord, Ama Lord God. Gagawin namin itong pag-worship sa inyo, Ama Lord God. Lord, tulungan niyo po kami na maintindihan ang mga salita niyo po, Ama Lord God. Hindi na papasok sa aming isip, Ama Lord God, because tatagos sa aming mga puso, Ama Lord God. Aming
bubulay-bulayan ang malagyan. Lord, maraming salamat sa buhay ng bawat isa nandito ang malagyan. Pag-ingatan niyo po kami lahat, lagi ang malagyan. Lahat po ng mga pastoral po ang malagyan. Lalo-lalo na po sa Senyor. Reverend Pastor niyo po ang malagyan. Patuloy niyo pong gabayan ang malagyan na mapag-send po siya ng lagi ng mga video ang malagyan na aming mapapanood po ang malagyan sa mga worship namin. Lord, salamat po ito nataat po namin. Pasalamat ng ipapuri sa pangalan ni Jesus. Amen. So ngayon naman po, handa na po ba tayo na makinig ng salita ng Diyos? Amen. Ayan, so tayo po ay makikinig ng salita ng Diyos. Sa English worship po, ang magsasalita ay ang ating Senior Pastor Reverend David Lee, at sa Tagalog worship naman po ay walang iba ang ating Educational Pastor, Pastora Olivia Lumadilla. Magandang umaga po sa ating lahat, mga minamahal na kapatid ng TGSMC. Ngayong araw na po ito ay muli po ay araw ng linggo at pagsamba sa ating Panginoon. Kaya ituon po natin ang kanyang puso, ang ating isip at puso sa pakikinig ng salita ng Diyos. At bago po yan, sabihin po muna natin ating mga kapatid, maligayang araw ng Panginoon. Yan, maligayang araw po ng Panginoon at mahal ko po kayo sa Panginoon. So, ngayong araw na po na ito, tayo po ay may pag-aaral. Kung mapapansin po ninyo, anong araw na ngayon? Wow! Last Sunday at last day ng January 2021. Parang kailan lang, no? Tayo ay nagdaos ng New Year ng 2021 at pumasok ang unang araw ng 2021. Pero, napansin nyo pa ba? Bigla na lang nandito tayo sa huling linggo o huling araw ng January. Mga minamahal na kapatid, ang bilis po ng panahon, ano? Hindi natin namamalayan na yung mga oras. Kaya naman po, kinakailangan nga raw po na ngayon napakabilis na ng pagtakbo ng Panginoon. Ano po dapat natin gawin? Dapat daw ngayon ay mag-focus na tayo sa ating pananampalataya. Ngayong araw na ito, ang ating mensahe ay may pamagat po na Turning Point of Joshua, or sa Tagalog, yan po ay pagbabago ng punto ni Josue. At ito po ay makikita natin sa babasahin po natin Joshua 33, 1-13. Basahin nyo na lang po mamaya dyan sa inyong mga tahanan. So mga minamahal na kapatid, yung pagbabago ng punto ni Josue na sinasabi dito sa Joshua chapter 3 verse 1-13. At mula dito tignan natin ano ang ginawang pagbabago ng punto ni Josue, or what is the turning point of Joshua. Kapag tayo ay may mabuting balita, hihintayin natin ang pangako ng Diyos. Lahat po tayo may pangako ang Diyos sa buhay natin. Ako at ikaw, may pangako ang Diyos sa buhay mo. At kinakailangan natin itong hintayin. At para natin ito mahintay, kinakailangan natin ng so much faith, or sobrang pananampalataya. Kapag tayo ay may mabuting balita, hihintayin natin ang pangako ng Diyos. Pero kabaligtaran, kapag wala tayong mabuting balita, of course, hindi nga natin maihintay ang pangako ng Diyos. Kaya naman, sabi nga, may mga tao dito sa Biblia na ating nabasa, no? May mga tao dyan na hindi nakapag-antay sa pangako ng Diyos. Bakit? Dahil sa kakulangan ng mabuting balita. Sige po, tignan natin, sino po ba yung hindi nakapaghintay sa pangako ng Diyos? So, makita natin sa nakasunod sa ating introduction. Una po, ito nga sinasabi, kinakailangan na kung meron pang gospel, tayo ay makakapaghintay. Pero, may mga ilang nga pong tao sa New Testament at sa iba pa na hindi nakapaghintay sa Panginoon. Gaya na lang nito, si Abraham una. Ang una itong si Abraham. Ang pangako sa kanya ng Diyos ay padadamihin ang kanyang mga anak, ang kanyang lipi, sa pamamagitan niya, gaya ng buhangin sa dalampasigan. Seashore, no? Or sand of the seashore. At sabi rito, gaya din ng bituin sa kalangitan. Mabibilang mo ba yung bituin sa kalangitan? At mabibilang mo rin ba ang sand or buhangin sa dalampasigan? Di ba hindi? So, ibig sabihin, napakarami ng pangakong descendant na magmumula at magiging anak nitong si Abraham. Pero nung ito ay marinig ni Sarah, ang kanyang asawa, hindi siya naniwala. Kasi bakit? Siya po unang-una na matanda na po siya. At gayon din po naman si Abraham. Siya ay 96 years old na at maaaring 90 years old naman itong si Sarah.
So alam naman natin na nagkakaroon na ng walang menstruation ng isang babae kapag lumagpas na sa 50 or 54, no? At hindi na niya, kapag ikaw ay wala ng pagdurugo, na monthly na pagdurugo, ibig sabihin, hindi ka na magkakaanak. Kaya sabi ni Sarah, paanong magkakaanak pa ako, wala na nga akong menstruation. At sa kanyang desperasyon at sinabi dahil sa pangako ng Diyos na mangyayari kay Abraham at magagaling sa kanya ang maraming anak, nagkaroon ng sariling kaisipan itong si Sarah. Ibig sabihin, meron siyang self-centeredness, pansariling kapakanan lang yung kanyang inisip. Anong ginawa niya? Sinabi niya kay Abraham, "Darling, wala na tayong pagkakataon na mag-anak, pareho na tayong matanda, hindi na ako dinaratnan. So, bakit hindi mo na lang tabihan at sipingan ng aking maidservant or aking tagapag-alaga ni Sarah na si Hagar, at siya ay iyong anakan upang matupad ang pangako ng Diyos." At ito naman si Abraham ay napasunod ng kanyang asawa, kaya anong ginawa? Tinabihan niya si Hagar at nagkaroon sila ng anak, at ito nga po ay si Ismael. Pero hindi doon ang kalooban ng Diyos, kaya nangyari pa rin, isang araw, si Sarah ay nagsuka at nagdalang tao. Kahit na si Abraham ay matanda na, almost 100 years na, at ganyan din itong si Sarah, ipinagkaloob sa kanila ang pangako ng Diyos. Subalit hindi nga po ito naantay ni Abraham. Bakit hindi naantay ni Abraham? Sapagkat si Abraham ay walang pananampalataya during that time. Amen? Wala siyang pananampalataya, hindi niya pinanghawakan ang pangako ng Diyos dahil walang gospel, walang pananampalataya. Ang pangalawa naman, itong si King Saul. Bakit itong si King Saul ay hindi rin nakapag-antay? You know, si King Saul ay pangalawa ay si Haring Saul, no? King Saul. Itong si Haring Saul, siya ay may pari na kung saan siya yung si Paring Samuel. Hindi pari. Priest Samuel ay itinalaga siya bilang hari ng Israel, ay na rin sa kahilingan ng mga Israelita. Kaya naman, ang isang pari, siya ang dapat na pupunta doon sa burnt offering o yun sa pagsusulog doon sa altar. Kaya naman isang araw, itong si Haring Saul ay natakot kasi nilusog na sila nitong mga Pilisteo. At kahit na binilinan siya ni Samuel, nahintayin siya para magsunog ng burnt offering at huwag niyang gagawin yon, siya po ay nagsarili rin. Nagkaroon din siya ng self-centeredness. Ibig sabihin, sarili niya ang kanyang sinunod. Bakit? Dahil sa isang linggo na mahigit, hindi pa bumabalik si Priest Samuel, at ito na yung mga Pilisteo, at gayon din yung mga kawal niya, tumakbo na, natakot dahil sobrang dami ng Pilisteo, at yung kanilang mga sandata ay talaga namang heavy yung sandata nila. Kaya anong ginawa ni Haring Saul? Hindi niya na inintay itong si Priest Samuel, at ang ginawa niya, siya ay nagsunog. Actually, in the Old Testament, only priest ang pwede lamang mag-alay, pumasok doon sa loob ng sunugan or ng burnt offering, dahil kung hindi ka isang pari at kung ikaw ay may kasalanan, pwede kang mamatay. Pero bukod naman doon, hindi naman namatay si Haring Saul. Bagkus, siya ay pinarusahan. Ano yung pagpaparusa sa kanya? In the long run, itong mensahe na ito sa Kings ay si Saul ay ni-reject ng Panginoon. Maaaring makita natin dito na si King Saul ay walang pananampalataya. Bakit? Dahil wala siyang gospel. Kaya siya ay nagkaroon ng self-centeredness at pinangunahan niya ang isang bagay na hindi karapat-dapat, dahil pari lamang ang pwedeng magkaroon o magsunog ng burnt offering. Kaya dito makikita natin si Haring Saul ay isa rin sa mga tao sa Old Testament na hindi nakapaghintay sa pangako ng Diyos dahil na rin sa kawalan ng pananampalataya at dahil walang gospel. Pangatlo, ano naman to? Tignan natin ang early church. Ang early church ba ay nakapaghintay? Tignan natin, ang unang simbahan na tinatawag natin early church at mga membro ng unang simbahan sa bagong tipan, sinabi sa kanila ni Jesus na huwag kayong aalis sa Jerusalem hanggang ipadala ko ang panibagong counselor, ang banal na Espiritu. Itong mga unang simbahan, nang umakyat si Yesu Cristo sa langit, sa loob na 10 araw sila ay naghintay, at habang naghihintay, sila ay nananalangin.
No? Ang pananalangin nila, merong salita ng Diyos, merong gospel, at nanalangin sila sa loob ng 10 araw habang nag-aantay. You see, hindi lang sila nag-antay, nanalangin pa sila, at sa pamamagitan ng pananalangin na may salita ng Diyos, sila po ay nagtagumpay. Ang uli, sila ay dahil sa kanilang pananampalataya, sila at may mabuting balita, kaya naman sila nakapag-antay. Kaya binigyan sila ng karapangyarihan at kalakasan ng Panginoon. Mga minamahal na miyembro, kahit na tayo ay may kahirapan, pagdurusa sa pamilya, anak, asawa, trabaho, relasyong problema, etc. Marami pa. Marami tayong sirkumstansya. Pero sinasabi nito, huwag mong tingnan ang iyong kalagayan or sirkumstansya. Tingnan nyo ito isang araw. Si Jesucristo kasama ang kanyang mga disipulo ay naglayag doon sa dagat ng Galileo. So habang sila ay nakasakay sa isang bangka, may dumating na storm, malakas na storm. At ano nangyari? Inugoy yung kanilang bangka at halos itaob na. Kaya naman, anong ginawa ng mga disipulo? Sila po ay nag-ayos, inalis nila yung mga dapat na mabibigat upang hindi sila igupo. So lahat sila ay nataranta. Pero ganun pa man, nandun pa rin ang malakas na bagyo. At sa pagkawasak, maaaring sila ay mawasak. Kaya naman itong mga disipulo, nakita nila sa Jesucristo, kahit na malakas na yung bagyo, natutulog lang. Kaya ginising nila yung kanilang master na si Jesus Christ. At sinabi nila, Jesucristo ay natulog-tulog, at sinabi ng mga disipulo, Master, anong ginagawa nyo? Ba't kayo natutulog? Hindi nyo ba nakikita na tayo ay malulunod na? Tayo ay wawasakin na ng bagyo na ito. Pero ang bagyo ay naging malakas, higit pa sa malakas. At doon ay nakita nila at sa pagising ni Jesus Christ, sila ay pinagalitan. In-scold sila. Sinabi ni Jesus sa kanila, sinabi muna nila kay Jesus, hindi ka ba nag-aalala sa amin? Hindi mo ba alam na tayo ay maaaring mamatay na? At si Jesus ay nagising at sila ay pinagalitan. At sinabi ni Jesus sa kanila, bakit kayo may maliit na pananampalataya? Pinagalitan sila at sinabing, bakit kayo walang pananampalataya o maliit ang inyong pananampalataya? Sinabing ganon, how long had you been to me? Sabi ni Jesus Christ, gaano na ba kayo katagal nakasama niyo ako? Bakit hanggang ngayon kayo ay natataranta at hindi niyo alam ang plano ng Diyos? Kaya naman sabi nung sinabi na ito, gaano niyo na ba ako kasama? Kung maririnig mo ito, di ba? Titignan natin, pero si Jesus Christ ay mamamatay na nga. Bakit pinagalitan niya pa yung mga disipulo niya? Ako rin ganun din yung naisip ko noon, bakit nagalit si Jesus Christ? Pero nung naunawaan ko, ito yung naunawaan ko doon. Sabi doon, bakit ba dumating si Jesucristo dito sa mundo? Di ba para iligtas ang tao? Para mamatay sa krus. So hindi siya mamamatay doon sa pagkalunod. Yun ang hindi naisip ng disipulo. Kaya pala dumating si Jesus Christ dito para iligtas ang sangkatao sa pamamagitan ng pagkamatay sa krus. So, saan siya mamamatay? Sa krus. Hindi sa pagkalunod, hindi sa dagat. At dito nakita natin na walang pananampalataya nga ang disipulo dahil hindi nila pinangahawakan ang gospel at ang naipahayag na. Amen? Ito ay pananampalataya na dapat makita sa atin. Dapat hindi na tayo nag-aalala kahit ano pa amang sitwasyon at hindi natin titignan ang kapalagiran natin. Ito ang nais ni Jesucristo at yan ay tinatawag nating pananampalataya. Alam niyo ba na si Jesus ay dumating sa mundo upang lutasin ang ating espiritual na problema. At upang lutasin ito at patawarin ang kasalanan natin, si Jesus ay dapat na mamatay sa bundok ng Kalbaryo, the Mount of Calvary, na kung saan doon siya nakaraan na mamatay, hindi sa dagat. Sa krus sa bundok ng Kalbaryo, kaya hindi siya dapat mamatay sa dagat ng Galileo. Kung siya namatay sa dagat ng Galileo, paano niya lulutasin ang problema ng sangkatauhan? Kung kaya tayo nilinlang ni Satanas sa pamamagitan ng ating mga kapaligiran. Ano nangyayari sa kapaligiran natin? Itong pandemya, panlilin lang yan sa atin ni Satanas para hindi natin panghawakan ang pangako ng Diyos sa atin at wala tayong pananampalataya. Mga minamahal na kapatid, kaya naman sinasabi natin ng ating Diyos, kinakailangan natin may matibay na pananampalataya. Ito ay mabuting gospel or mabuting balita, gospel. Kapag ikaw ay may konsentrasyon, itinuon mo yung isip at puso sa gospel o mabuting balita, ikaw ay may pananampalataya. Ibig sabihin, kung ikaw ay may pananampalataya,
ikaw ay magkokonsentra sa gospel. Gaya ni Josue na nagkonsentra sa gospel, siya ay may pananampalataya. Kaya naman, anuman ang ating pagbabago, ano ba ang pagbabago at turning point nitong si Josue, ito ang ating pag-aaral. Una, ito po, ang Ark of Covenant. Alam naman natin na ang Ark of Covenant, ito ay dinadala nila Joshua, magsimula kay Moses hanggang kay Joshua. At dito makita natin, ano ba itong Ark of Covenant? Tawagin din natin yan sa Tagalog na ang Arko ng Tipan. Ang nilalaman, ano ba ang nilalaman ng Arko ng Tipan? Una, meron siyang Aaron step. Yung tungkod ni Aaron. Pangalawa, meron siyang jar of manna. Itong manna na ito ay isang klase ng pagkain, parang tinapay. So ito ay dinurog at nilagay doon sa jar at nakalagay diyan sa loob ng Ark of Covenant. Pangalawa, 2 tableta. Itong 2 tableta na ito ay pinalalamanan ng 10 commandments, yung 10 utos ng Diyos. Mga minamahal na kapatid, makikita po natin sa ang nilalaman ng Ark of Covenant ay tipan. Ibig sabihin siya ay nagkonsentra, si Joshua ay nagkonsentra sa laman ng gospel or sa laman ng bagong tipan ng Arko ng Tipan, at sabihin natin siya ay nagkonsentra sa gospel kaya meron siyang pananampalataya. At siya ay nag-antay anuman ang nilalaman ng Arko ng Tipan. Tingnan natin, ano ba ang laman ng Arko ng Tipan? Una, Aaron's staff, or ito yung tungkod ni Aaron. You know, lahat ng mga pari na may mga tungkod during that time na panahon, lahat ng yun nakalagay sa tabernakulo or tinatawag natin Temple of God. Doon nakalagay. Pero itong nag-iisang kakaiba yung kay Aaron's staff or step, tungkod ni Aaron. Ito ay dinurog at inilagay sa loob ng hindi siya dinurog, kundi inilagay niya sa loob ng Arko ng Tipan. At dito makikita natin, ito ay sinisimbolo ng 12 tribo, the 12 tribes. Dahil ito yung nasasakupan ni Aaron, dahil siya nga ang punong pari. Siya ay isang Levita at siya ang punong pari ng 12 tribo. Dahil siya ay pinili ng Diyos, ito ay hindi lamang pagsisimbolo sa milagro na ginawa. Subalit, bakit ito inilagay sa loob ng Arko or Ark of Covenant? Ito ay dahil sa mga tao na sumisimbolo ng katigasan ng ulo. Ibig sabihin, sila ay nag-aklas, nag-against kay Moses, nag-against sila kay Aaron, nag-aklas sila kay Moses at kay Aaron. Against sila. Alam niyo ba, maraming tao ang hindi sumusunod sa Diyos during that time at until now, sila ay nag-against at nag-disobey sa Diyos. Ito ay human problem. Ang tawag natin dyan, human problem o problema ng mga tao, sanlibutan. Amen? Pangalawa, ano yung jar of manna? Itong jar of manna ay isang klase ng pagkain ng minana or pinakain sa kanila during that time na nag-murmur o nag-ingay ang mga Israelita sa Diyos doon sa disyerto, di ba? Buti pa nga, namatay na lang kami doon sa Egypto. Hindi mo na kami nales kasi mamamatay kami dito sa gutom. Kaya ang Diyos nagpadala sa kanila ng pagkain sa pamamagitan ng mana. Ibig sabihin ng mana, ano yan? Dahil nagkagulo sila nung umulan nitong mana na ito na tinapay. At natakot sila. Sabi, ano yan? Kaya ang tawag doon ay what it is. Ibig sabihin na mana. Kaya dito makikita natin, itong mana ay pagkain na binigay ng Diyos sa mga Israelita doon sa disyerto. Pero mga ito ay may pag-aaklas pa rin at pagrereklamo sa Diyos. At maging kay Moses, ang mga ng mana ay sumisimbolo ng pagrereklamo, complain ng mga tao sa Diyos. Atin siyang itinatwa at ito ay isang pag-aaklas sa ating Diyos. Ito ay ang pangunahing problema. Kapag nakita o naalala natin ang mga bangat ng mana, maalala natin ang ating ginagawa pagrereklamo sa ating Diyos. Na ang mga tao ay nagreklamo, ang Diyos ay nagbigay sa kanila ng pagkain araw-araw. Pagkatapos silang magreklamo, araw-araw na silang binibigyan ng Diyos ng pagkain. Amen? Pangatlo, ano ito? 2 tablets of 10 commandments, no? Ang 2 tableta na naglalaman ng 10 utos ng Diyos, ito ay tableta at may 10 utos ng Diyos. Dinala ni Moises sa pamamagitan ng 2 bato. At tinatawag nga natin yung bato na tableta. At nung si Moses ay tinanggap ito mula sa bundok, ang mga Israelita ay gumawa ng Diyos-Diyosa, naalala niyo yung golden calf. So yun po yung Diyos-Diyosa na kanilang ginawa. At makikita natin na isang si Moses
Nung pagbaba niya, nakita niya sila ay lumuluhod, sumasamba dito sa golden calf, ibinato niya yung dalawang bato ng tablet, na kung tawagan ay tableta, na nilalaman ay 10 utos ng Diyos at ito ay nadurog. At sinabi niya, ito wala kayong, at sinabi ni ni Moses sa mga Israelita, wala kayong kwalifikasyon upang tanggapin ang batas na nagmula sa Diyos. At pagkatapos nga ito ay ibinato niya at nawasak ang dalawang tableta. Mga minamahal na kapatid, ang pagkawasak ng ibinatong dalawang tableta sa mga Libita at ng oras na yun, 3,000 Israelita ay namatay. Nung tinapon ni Moises, 3,000 Israelita at Libita ang mga namatay. At pagkatapos si Moises ay bumalik sa bundok ng Sinai at nanatili dito ng 40 days and 40 nights, siya po ay nag-ayuno o nag-fasting and pray sa loob ng 40 araw at pagkatapos ay tinanggap niya ang muling panibagong 2 tableta. Binigyan siya ulit ng Panginoon at nakalagay muli ang 10 utos. At ito ay naiprinta at hanggang ngayon ay ating naunawa na ito tungkol ni Aaron at sumisimbolo ng milagro ng Diyos. Amen? At sinasabi nga rin dito na ito ay tama, correct. Pero tingnan natin at isipin natin na ang sumisimbolo ba sa 3 laman doon ay puro milagro lang. Yes, pero sa pananaw ng ating senior pastor, sabi niya, tingnan isipin natin na ibang paraan. Different way. Ito rin ay sumisimbolo raw ng mga nilalaman na ito, itong 3 ay sumisimbolo rin ng humanism way. So, ibig sabihin yung tayo sumusunod sa arko bilang tipan, bakit kinakailangan tingnan upang hindi tayo maging arugante. Pero dahil nga, iyon ay sumisimbolo rin ng pagka-arugante. Kaya itong Ark of Covenant na ito, kinakailangan natin tignan at sundan. Dahil upang ang mga tao, gaya sa unang mga Israelita, sila ay sumisimbolo ng humanism way. At dito, tayo raw ay mabigyan ng babala na kung saan huwag tayong maging arugante. At dahil ang mga Koreano na tao ay makasalanan, tayo ay nahulog sa Genesis 3, 6, and 11. Ito ay malaking problema, mga minamahal na kapatid. Kung makikita natin, ano yung malaking problema dyan? Genesis 3 and 6 and 11. Ito ay malaking problema, kaya kinakailangan natin sundan ang arko ng tipan dahil nakita natin ang nilalaman nito tungkol ni Aaron, banga ng mana, at ang 2 tableta na nagsasaad ng 10 utos ng Diyos. Ano sinisimbolo nito? Ito ay ating mga fundamental problem. Pangunahing problema. Ang pangunahing problema natin ay ang orihinal na paglalang ng tao ay dapat na mamuhay kasama ang Diyos. At kapag ikaw ay namuhay kasama ng Diyos, automatically, ikaw ay magiging masagana, darami ang iyong mamumuhay ka na darami, at ikaw ay mamamahala ng mga bagay dito sa mundo. Ibig sabihin yung English dyan, be fruitful, increase in number, and rule over. Amen? So, tinagalog ko lang po. Kaya naman tayo nahulog sa Genesis 3:6-11. Ano yung 3:6-11? Especially tayo ay may nais na magtagumpay sa pagkakaroon ng maraming pera para sa ating pamilya at siya yun na rin sarili. Amen? Kaya naman sabi ni Pastor Lee, yung kanyang teachers, ang mga magulang niya, at iba pang mga nakapaligid sa kanya, palagi sinasabi sa kanya, mag-aral kang mabuti. Kinakailangan mong mag-aral. Bakit? Dahil para ikaw ay maging matagumpay. At dito makikita natin na kaya tayo nahulog sa self-centeredness. Self-centeredness, money-centeredness, and success-centeredness. Lagi nating iniisip ang ating sarili. Sa akin muna. So, hindi natin naiisip ang simbahan, hindi natin naiisip ang pastor, hindi natin naiisip ang mga mission at pag-iibanghelyo. Ito ang lagi nasa isip natin, ang self-centeredness, money-centeredness, at successful-centeredness. Kaya naman, tayo ay nahulog sa Genesis 3:6-11. Especially tayo ay matagumpay, nais na maging matagumpay para magkaroon ng pera para sa ating pamilya. Ang lagi natin isip, family. Dati rin po ganyan ako, pero ngayon wala na si nanay, nabawasan na. Kasi wala na ako iniisip na nag-aalala ako sa nanay ko, kung magkakasakit siya, saka ko po ang pera. So, medyo nawala na ng konti sa akin yung pagnanais na magkaroon ng pera. Si Satanas naman ay namagitan sa atin, intervened by kay Satan.
self-centeredness nga po. Kaya naman tayo nahulog sa 3:6:11. Especially tayo ay nais sa magtagumpay para magkaroon ng maraming pera sa iyo at sa pamilya. Amen. Kaya naman tayo ay may pangunahing problema. Ano yan? Tayo po ay hiwalay sa Diyos. Sinasabi sa Genesis chapter 3 verse 1 to 6, tayo ay makasalanan. At sinasabi sa Roma 3:23, ikaw ay makasalanan. Ikaw ay kasapi kay Satanas. Una, hiwalay ka sa Diyos, magnaging ka makasalanan, at kasapi or bilong ka kay Satan. Kaya naman tayo ay may maraming mga spiritual na problema. Kapag meron ka 3 S sa buhay mo, diyan darating ang maraming problema at ito'y tinatawag nating spiritual na problema. Sinasabi na kapag tayo may spiritual na problema, ito ay demon possessed. No, hindi lang po demon possessed. Ito ay pakana ni Satanas. Amen? Huwag natin isipin na bigay lang yan dahil possessed tayo ni demon. No, pakana din yan ni Satanas sa buhay natin. Inilagay niya. Kaya naman meron tayong hidden na problema o hindi nakikita ang problema. Ito ay intervene ni Satanas. Bakit maraming tao ang nag-aalala at takot? Dahil bigay ni Satanas. Tingnan ninyo, si Adan at si Eva, nung sila po yung kanilang spiritual state, ay kasama nila ang Panginoon, walang problema. Kahit na sila ay ubad, naglalakad sila doon, pero once na ito si Satanas, nag-intervene na sa kanila, ano naisip nila? Nagkaroon sila ng pagkahiya. Of course, dapat tayong maya pag nakahubad tayo. Pero in a sense, during that time, walang ibang tao, si Adan at Eva lang, bakit sila mahihiya? Wala nang mga, siguro sa panahon niya yun, kung kayo nakahubad, mahihiya ka. Pero sa panahon na yun, sila lang ang tao, ang Diyos lang ang nakakakita sila. Nilalang sila ng Diyos ng hubad. Bakit po nagkaroon ng pagkakaya? Dahil yan sa kasalanan. Ang kasalanan nagbigay sa kanila ng pakiramdam na sila ay hubad at nagtago. Kaya naman si Adan ay nagtago at nagtago siya sa Adan. Kaya ninanap siya ng Diyos. Adan, nasaan ka, Panginoon? Ako ay nahiya, nagtatago din dahil ako ay hubad. Siya ay nagtago sa halamanan. Yun ang sinabi niya. Dahil siya ay nahiya. Para sa tingin natin, tama yun na dapat kami na nakahubad ka. Pero sabi ko nga, nung unang panahon, sila lang ang tao at ang Diyos. Ang Diyos nila lang sila na nakahubad. Kaya paano nagkaroon ng ganito? Dahil inilagay yan sa kanilang puso, sa kanilang isip, ni Satanas. Kaya naman ating mga miyembro, kapag ang spiritual na katawan mo ay laging kasama mo ang Diyos, hindi mahalaga anuman ang kalagayan mo sa mundo. Tingnan mo ulit si Abraham. Ano si Abraham? Si Abraham, kahit wala siyang anak, pero siya ay pinangakuan ng Diyos na magkaroon ng maraming lipi. Ngunit, nagmula sa kanya. Pero hindi siya naniwala at hindi nag-antay, kaya gumawa siya ng sariling kaparaanan. Ito ay ang pagsiping niya kay Hagar. Kaya naman si Satanas ay nagnais sa atin na tingnan natin ang ating kapaligiran. Kasi si Abraham, tinignan niya yung kapaligiran niya, tanda na ako, asawa ko wala ng menstruation. Yun, doon siya nakagawa ng isang pagkakamali. Hindi niya nahintay ang pangako ng Diyos. Amen? Kasi hindi niya napanghawakan ang salita ng Diyos. Ito ay spiritual na problema na binigay ni Satanas. Bakit may mataas ang iyong galit, matinding galit sa iyong asawa, sa ibang tao, nakakaisip ka ng masama, merong addiction, game addiction ng mga anak nyo. Hindi sila yun. Ito ay kagagawa ni Satanas. Huwag natin sabihin ang aking problema ay iyong problema. Ay iyong problema. Hindi. Yan ay problema ang ginawa ni Satanas sa iyo. Kung kaya't ikaw ay may gospel, binigay ng Diyos ang mabuting balita kapag meron ka nito, ikaw ay makapag-iintay at itong si Joshua ay totoo sigurado na hindi niya nakita ang arko ng tipan. At itong tipon na ito ay mayroong tungkod ni Aaron, banga ng mana at 2 tableta. Appeared problem. Dumarating sa buhay natin pagkatapos natin magkaroon ng hidden problem. Ano yan? Mga nakikitang problema. Asawa, anak, trabaho, business, kondisyon ng iyong buhay, karamdaman, physical na katawan, lahat, maraming problema, thousands of problem. Mga minamalang member, ang ating problema is spiritual na problema. Again, huwag natin kalimutan. Ito ay spiritual na problema na ang may pakana ay si Satanas, kaya naman huwag natin husgahan ng iba. Huwag daw tayong magalit sa iba at huwag natin silang pag-usapan o i-chismis. Amen? Dahil dito, tingnan natin yung kanilang kalagayan. Sila yun, hindi ikaw. Kung meron man tao kayong kilala na nangangano niya, ipanalangin na lang natin sila because behind of them, merong Satanas.
na nagpapagikot sa kanila. Nililing lang ang kanilang kaisipan. Amen? Kung hindi mo maunawaan ang problema mo, ay spiritual na problema, ang tanging kasagutan ay natatanging solusyon, tanging sa Jesucristo. Ito ay malaking problema na patuloy mong haharapin. Kinakailangan i-realize mo sa iyong buhay na ang problema, hindi lang yung basta problema, may pinagmumulan. Ito ay fundamental problem, pagkakahiwalay mo sa Diyos, pagiging makasalanan, at pagiging kampo ni Satanas. Amen? Yan ang dapat mong marias. Kaya anong dapat? Panghawakan mo, tanggapin mo, maniwala ka kay Jesucristo. Kaya naman sinasabi ng Diyos sa Israelita, ang arko ng tipan, kinakailangan mo sundan ang arko, tipan, palagi kang sabi dito, kapag tinawad mo ang ilog Jordan, ipakita mo sa kanila ang arko ng tipan. Ibig sabihin, ipakita mo ang iyong pananampalataya. Nang arko ng dagat o Red Sea ay naghiwalay at kailangan mo lang maglakad, pero ang ilog Jordan, kailangan mo ng pananampalataya. So, di ba, nabanggit din po yan sa mensahe last week na ating senior pastor. Kung sa Red Sea, hindi sila pinabayaan ng Panginoon, hindi sila pinagdala ng arko, di ba? Basahin natin ng Panginoon at walang kahirap-hirap dumaan sila. Pero ngayon, bakit ipinapadala kay Joshua at kay Aaron at sa kanyang mga nasasakupan, no, yung mga pari, na sila yung maglakad at mauna at dali ng arko? Dahil ibig sabihin ng ating pong arko, kinakailangan nila ipakita ang kanilang pananampalataya. Dali nila yung kanilang pananampalataya habang tinatawid nila ang ilog Jordan. Dahil ano ba ang sinisimbolo ng ilog Jordan sa buhay natin? Problema, disaster, at kung ano-ano pa. Amen? Ito ay problemang malaki. Kaya kinakailangan dalhin mo ang pananampalataya para harapin mo itong ilog Jordan na ito, o ilog Jordan ng buhay mo. Amen? Kaya naman mga pari na Israelita at Armor ay iyon ang karapan. Nandun sila sa harapan at ang pagtawid ng ilog Jordan. Ibig sabihin lahat ng kasalanan ay dapat na lumitaw dito sa ilog ng Jordan. Ito ay ibig sabihin ng arko ng tipan. Amen? So, mga minamahal na kapatid, yan po ibig sabihin kung bakit kailangan dalhin ang arko ng tipan. Pangalawa po, nasa pangalawa na tayo. So, dito sa pangalawa, makikita naman natin ang pamagatay atonement cover. Ano yung atonement cover? Pasensya na, hindi po ako marunong mag-drawing. So, ito po ito po atonement cover. Dito makita natin na may isang, ito yung Ark of Covenant. Diba? Ark of Covenant. Tapos dyan po, meron daw dyan takip. At dito, merong angel. I don't know how to, angel. Dalawang angel. Tapos, meron ditong, ewan ko, beast. Ito yung beast, no? Yan. Tapos dito, tutulo yung dugo, papasok doon sa loob. Amen. Yun na lang po. Hindi ko masyado si Pastor yung magaling mag-drawing. At sabi dito, kung makikita natin arko ng tipan, mayroong figure o hugis ito. Ito ay may takip. So, itong takip na ito, yan po yung sinasabi natin na atonement cover. Amen? So, atonement cover na sinasabi, ito ay nakaukit na dalawang anghel na may pakpak at sa magkabila at may nakaukit na beast at ito ay may daluyan ng dugo. So, daluyan ng dugo dito pala sa beast, okay? So, ibig sabihin natin, kapag tumulo yung dugo, ito ay pagpapatuloy na tayo ang nakikita at nakikitang kasalanan ay pinatawad. So, ano ang sumisimbolo nito? Human, tao. Ito ay kasalanan, pangunahing problema, spiritual na kasalanan, nakikita at di nakikitang kasalanan. Kaya naman itong pangunahing problema ay kinakailangan magpatulo ng dugo ng tupa. Itong dugo ng tupa ay sumisimbolo sa dugo ni Jesucristo na siyang nagbigay sa atin upang tayo ay mapatawad. Amen? Ang dugo ng tupa ay bumagsak at pagbaba sa tipan ay ito ay mabubuhay. Ito ang takip ng pag-aalay. Amen? Christ, number one, Christ. Let's think about ang takip. Pag-aalay ay sumisimbolo kung saan ito ay lugar upang makatagpo ang Diyos. Amen? So, alam niyo yun dati, holy place, tapos most holy place. So, ibig sabihin, merong most holy place na doon ginagawa yung pag-aalay. Sa Genesis 3:1-6, John 14:6, ang lahat ng tao ay napahiwalay sa Diyos. So, balit ito ay nilutas ng John 14:6, sinabi doon, sinabi ni Jesus, ako ang daan, katotohanan at buhay, walang makaparoroon sa aking Ama, kundi sa pamamagitan ko. So, si Jesucristo lamang
ang daan upang makatagpo natin ang Diyos. Amen. Hindi si Mama Mary, hindi si Buddha, hindi ko sino-sino pa, kundi si Heso Kristo lang. Kaya naman sinasabi sa Romans chapter 3, verse 23, tayo ay naging makasalanan, kaya naman sinabi sa Roma 8:2, sa pamamagitan ng dugo ni Heso Kristo, ang ating kasalanan ay pinatawad. At sa John 8:44, tayo ay may anak. Tayo ay anak ni Satanas o kasapi ni Satanas. Sinasabi naman sa 1 John 3:8, ang anak ng Diyos ay dumating upang wasakin ang gawa ng diablo. Kaya naman, sa pamamagitan ni Heso Kristo, nilitas niya ang ating fundamental na problema. Kaya ang pangunahing problema ay nalutas. Ano sa pamamagitan ni Heso Kristo lamang? Kaya kapag tayo sumunod sa Arko ng Tipan, kapag ang Levita o pari ay siya nagdala ng Arko ng Tipan dito sa Ilog Jordan, at ito ay nahati upang ang mga Israelita ay makatawid sa tuyong lupa. Amen? Ito ay si Heso Kristo. Mga minamahal na kapatid, sinasabi rito, salvation, ang status mo, authority, enjoyin ang estado ng ating pagkakakilanlan. Your spiritual being. At sabi nga, ang autoridad ng pagiging anak ng Diyos. Ikaw ay may autoridad at ang estado mo anak ka ng Diyos. Ang isang anak ng Diyos may autoridad na magpalayas ng mga gumagapo sa atin, gaya ni Satanas, Diablo, at masamang espiritu. Kaya naman, sabi rito, state of children of God. Ano itong estado ng pagiging anak ng Diyos? Sinasabi sa Biblia, 1 Corinto chapter 3, verse 16, ang banal na espiritu ay sumasa atin. Original na tayo ay dapat mamuhay kasama ang Diyos. Ang Diyos ay kinreate layo para makasama siya. Kaya naman, ang banal na espiritu ay nasa iyo, palagi nakasama mo. At sinasabi nga sa Isaiah chapter 7 verse 14, ang isang batang sanggol na lalaki ay sisilang at tatawagin siyang Emmanuel. Na ibig sabihin, ang Diyos ay sumasa atin sa lahat ng oras. Sa John 14:26-27, ang Diyos ay papatubayan ang iyong buhay. At sa 1 chapter 16:24, ang Diyos ay sasagutin anuman ang panalangin na meron ka. Pangalawa, ano yung tinatawag na authority? Autoridad. At ang Diyos ay bibigyan ka ng autoridad upang gapusin itong si Satanas. Sinasabi yan sa Lucas 10:19, kapag tayo nanalangin, sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng Diablo at Satanas ay lalayas at sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus. Kaya kung naalala nyo, di ba, tinuruan namin kayo. Until now, may mga member na nagtatanong sa akin yan sa Petri, paano ba yung casting prayer? Siyempre, sabihin natin, sa pangalan ni Jesus, ikaw, masama espiritu, demonyo, Satanas, na nagbibigay sa akin ng karamdaman, hindi pagkatulog, insomnia, at hindi pagkatulog, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Yun yung autoridad na sa pangalan ni Jesus, tayo ay magkakaroon ng magandang kasagutan. Kaya naman, kapag kinawid natin ang Ilog Jordan, huwag kang mag-alala dahil daw kasama mo si Jesus. Pangatlo, Jordan River. Kung upang ito itawalin, kinakailangan natin ay may pananampalataya. Sapagkat kinakailangan natin i-recognize tayo ay makasalanan at may pangunahing problema. At mga nakikita problema sa ating buhay. So, balik sa Yesu Kristo ay nilitas na lahat ng pangunahing problema. Mga minamahal na kapatid, ano ang sinisimbolo na Jordan River? Ang Jordan River ay sumisimbolo ng isang patay. Death, patay. Kinakailangan na tayo ay patay sa pagtawid natin sa Ilog Jordan. Bakit? Sapagkat tayo ay makasalanan. Kung walang pagkamatay, walang kapatawaran. Kaya naman kapag nagkakaroon tayo ng water baptism doon sa isang swimming pool, di ba? Dinadala na tayo ng senior pastor doon. Anong gagawin? From head to foot, kailangan mag-immerse, lumubog sa tubig at pag-ahon mo, ikaw ay muli na buhay. So, ibig sabihin, lahat ng kasalanan ng katawan mo na dala-dala mo, pinatay na doon sa tubig. Kaya yun po ang sumisimbolo sa tubig Jordan na parang isang babautismo. Pinapatay ang lahat ng kasalanan. Kapag tayo ay may adult baptism, yun ang ginagawa natin. Resurrection. Ibig sabihin, kapag umahon ka doon, ikaw ay muling nabuhay at bibigyan ka ng kapangyarihan. Talunin ang lahat ng masasamang gawa ni Satanas sa buhay mo. Darating sa atin ang kalakasan. Concentration time. Nasa pangatlo na po tayo. What is concentration time? Early in the morning, kung mababasa po natin sa Joshua chapter 3 verse 1, ano sinabi doon? Early in the morning, si Joshua ay bumangon. Amen?
Anong oras dapat natin gawin ang kailangan pagkukonsentra? Ito si Joshua, bumangon siya maaga at pumunta siya sa isang lugar, nagdasal at nanalangin. Amen? At nagbasa ng salita ng Diyos. So yun po dapat ang ginawa tayo, di ba may dawn watch prayer tayo early in the morning. So ano dapat natin gawin? Kinakailangan natin magkonsentra kapag mayroon tayong konsentrang oras, ating malalasap ng masaya, ma-enjoy ang mabuting balita. Early morning, maagang oras, sinasabi sa Biblia, Joshua 1:1 nga, na gumising siya. Siya ay nagkonsentra sa salita ng Diyos. Pangalawa, ang Diyos ay nagsabi na pumunta sa Shittim. Itong sila Joshua, diba mga kasama niya. At ang lugar na ay nagkaroon sa ibang mga sundalo ng sexual immorality. Nakipagtalik sila sa Moabites na hindi dapat ay sila mga Israelita. At dito, pagkatapos sila makapagtalik, bayad sa kanilang pagtatalik, sinabi ng mga Moabita na babae, sila ay kailangan dumasal, mag-worship sa kanilang Diyos-Diyos. At ginawa ito sa pamamagitan ng pagbabayad nila ng pagtatalik. Amen? Kaya naman, ang ating Diyos ay nagalit at maraming Israelitang namatay sa pinadala nilang virus. Gaya ng pandemya na ito, parang virus, di ba? Pinadala ng Panginoon para meron tayong natutunan. Hindi mamatay ang ating physical body, kundi mamatay ang ating physical na kasalanan. Ang Diyos ay nagsabi dito, kaya sinabi ng Diyos na ang Shittim ay lugar ng makasalanan. At sinabi ng Diyos, kung kayo ay makasalanan, iwanan ninyo ang Shittim. Kung kayo ay magnanakaw, iwanan ninyo ang Shittim. Kung kayo ay sumamba sa Diyos-Diyosan, iwanan nyo ang Shittim. Ibig sabihin, kung hindi sila doon aalis, andun si Satanas at sila ay magiging kapanalig. 1:1-3-8. Kapag ikay makasalanan, automatically you are belong to Satan. Kaya meron kang appeared na problema o nakikitang problema. Kaya sinabi ng Diyos, iwanan ang lugar ng Shittim at pumunta sa lugar ng Kanaan. Bakit sa lugar ng Kanaan? Number 3. Dahil ang lugar ng Kanaan, number 3, lugar ng Kanaan ay lugar na pagpapayag ng mabuting balita at pagmimisyon. World evangelization. Napaka-importante ng Kanaan dahil dito sila magpapayag ng salita ng Diyos at ito ay tinatawag nating world evangelization. Ang lahat ng tao ay may spiritual na problema, kahit na may mental na problema, sila ay nagagalit na sobra, nakikipag-away, sa huli kapag hindi nila nalutas, sila ay nagpapakamatay. At pag nagpakamatay, saan ang punta mo? Sa impyerno. Lastly, sila ay pupunta sa impyerno. Mga minamahal na kapatid, ang matinding problema ang kanilang kakay. Bakit? Sapagkat hindi nila alam ang mabuting balita. Sa mga tao na hindi nakakalam ng mabuting balita, marami kayong kakaharapin pang problema. Bakit tayo maraming problema? Dahil sa fundamental na problema. Kapag hindi natin nalaman ang mabuting balita, tayo ay magiging magpapatuloy ng walang pananampalataya. Lahat ng klase ng problema, 1,000 problema, ito ay tanging problema nagmula sa fundamental o nakikitang problema, sa mga pangunahing problema. Kaya ang solusyon ay ano? Hindi sa inyong debosyon, hindi sa iyong passion na magsimba, mag-worship, at magbigay ng papuri, at hindi rin sa iyong kaalaman o wisdom. Ito ay galing sa fundamental na problema at ang spiritual na problema, kaya naman natin tanging solusyon ay tanging Hesus Kristo. Kaya sinasabi natin, only solution, only Jesus Christ, and only answer. Kaya naman kapag naranasan mo ito, ang only solution, ang tanging mong absolute value, pinakamalaga ay ang mabuting balita, gospel. Kung kaya kapag naranasan mo sa Hesus Kristo, ang tunay na absolute value ay tanging si Hesus Kristo lamang. Ang Diyos ay nagsabi sa mga Israelita na sumunod sa Arko ng Tipan. Bakit? Sapagkat ang Arko ng Tipan kasama ang Tipan ng Pag-aalay ay sumisimbolo kay Hesus Kristo. At sumisimbolo sa loob nito at ang sumisimbolo sa tao. Kaya ma-spiritual na problema, sila ay kailangan natin sa Hesus Kristo. Kaya mga minamahal na miyembro, kailangan natin mag-concentrate kay Hesus Kristo. Maaari yung iba natin mga member, at may naririnig naman talaga ako. Bakit sinasabi ni Pastor Lee, lagi niya sinasabi, Hesus Kristo lamang, Hesus Kristo. Yes, Hesus Kristo lang po talaga. We realize. Dati rin po kami mga pastoral staff nagtatanong, Pastor Lee, paulit-ulit, Jesus Christ, only solution, only gospel. Hindi po. Ngayon naunawaan po namin bakit. Dahil po, sinasabi nga po sa Biblia sa 1, chapter 20, verse 21 or 31. John 20, verse 31, bakit naisulat ang Biblia? Upang malaman natin kung bakit si Jesus ay ang Kristo.
Ano daw yun? Bakit si Jesus ang sinasabing Kristo? Kapag tayo ay naniwala kay Jesus Kristo, tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Eternal life. Sino may ayaw na eternal life in Kingdom of God? Di ba lahat tayo? Naranasan natin maraming problema rito sa mundo, of course. Gusto man natin, pagtapos ng buhay natin dito sa mundo, magkaroon naman tayo ng eternal life. Yun po yung assignment natin. Amen? Kaya naman, ito ang dahilan kung bakit ibinigay sa atin ang mabuting balita. Gospel. Ninanais na ating senior pastor, mga minamalang membro, na maunawaan ng mabuti ang gospel at magkaroon ng turning point na gaya ni Joshua. At sa pamamagitan ng turning point na ito o ang inyong pong pagbabago ng inyong punto, ang buhay po ninyo ay magkakaroon ng magandang mensahe. Sa umagang ito po, yan po ang ating mensahe na dapat na taglayin po natin, panghawakan natin sa loob ng 1 linggo, ibahagi sa mahal sa buhay, sa kapitbahay at kaibigan. Tayo po lahat ay manalangin. Panginoon, maraming po salamat sa napakagandang araw na ito na ipinagkaloob mo, Ama, na ang salita mo, Lord, ay binagyang buhay na aming senior pastor at ngayon din po ako, Ama. Salamat po sa wisdom na pinahiram niyo sa aming Panginoon at naunawaan namin na isa na mayroong turning point sa buhay nila o pagbabago ng punto sa buhay nila gaya ni Joshua ay magkaroon, Lord, ng magandang pananampalataya at maghintay hanggang sa wakas na makita nila ang pagdating na aming Panginoong Jesucristo. Bagamat, Lord, sinasabi sa pag-aaral ngayon si Abraham, si King Saul ay hindi nakapaghintay dahil na rin sa kakulangan ng pananampalataya. Panginoon, dalangin ko at dalangin ng aming senior pastor, O God, at nais na inyong buwan na inyo, Panginoon, na makita ng member namin, Lord, ang kahalagahan ng pag-iintay na habang nag-iintay ay may pinalalago nila yung kanilang pananampalataya sa pakikinig ng mabuting balita. Lord, dalayan ko ng panghawakan ng mga tao na nakinig today, maging sa actual church at sa home church today, O God, na sila po panghawakan po nila ang gospel upang kanilang pananampalataya ay tumaas at sila po ay makadaan sa pagsubok ng buhay gaya ng Jordan, ilog ng Jordan. Ito ay pagsubok ng buhay na kanilang dadaanan at dahil madadaanan ito dahil sa kanilang matibay na pananampalataya, dahil na rin sa pakikinig ng mabuting balita, sila po ay makapagpatay. Ama, salamat po sa inyong kabutihan sa buhay ng aming senior pastor, maging sa buhay ko, Lord, sa mga nakikinig, Panginoon, Lord. Papaglayin po namin yung mga mensahe na ito at pakikinggan namin paulit-ulit upang lalo lumago ang aming pananampalataya. Salamat po, Panginoon. Ito po ang samot dalangin namin, Ama, sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Kayo po ba ay pinagpala ng salita ng Diyos? Amen. Amen. So ngayon naman po, makinig po tayong mabuti para sa ating pong mga announcement. So far, wala tayong masyadong maraming announcement, but gusto lamang po namin i-remind sa inyo na every Wednesday, ang ating senior pastor ay nagkakaroon ng Bible study, open Bible study po para sa lahat ng members. At ang link ay ipinapadala niya sa TGSMC All Members. So kung kayo po ay nagnanais na maka-join sa Bible study na ito, every Wednesday at 9 a.m., 1 hour lang po yan hanggang 10. So mag-join po kayo at kung hindi pa po naka-add yung inyong pangalan sa TGSMC All Members, ipa-add po ninyo sa ating mga kapatiran. Ayan po, bago mag-9, sinesend na ni Pastor Lee ang kanyang link. At nakaka-bless po kasi marami po ang nagjo-join doon ng mga member ng Tumalagudsin Mission Church. Kaya para hindi kayo mahuli, join na po kayo sa Bible study na ito, 9 a.m. to 10 a.m. And also, ngayong araw po, dahil sa panalangin ng ating senior pastor at ni Samonim, sila po ay magbibigay ulit ng ika-6 na ayuda sa lahat po ng mga members ng Tumalagudsin Mission Church. So, babalik po kayo ng 2:30 ng hapon, ngayong araw na ito ng linggo. So, makipag-ugnayan lamang po kayo sa inyong mga duty pastor, kasi same as before, doon nyo po kukunin sa inyong mga duty pastor yung ayuda na ito. At nais rin po namin na i-remind sa inyo, yung ating pong home church, tuloy-tuloy pa rin po, dahil meron pa rin mga members na hindi po hindi pa nakaka-attend ng church at pinipili nila na mag-home church na lang. That's why nagsisend pa rin po ng link ang ating mga duty pastor sa ating mga pen by pen GC. So patuloy lamang po na mag-home church yung mga hindi pa nakaka-attend ng church
But, doon sa mga umaattend ng church, i-guide po ninyo yung inyong mga kasama sa bahay na mag-home church. Yun po ang dahilan doon bakit sinisend natin para yung mga hindi makakapunta ng church ay makapag-home church. And also, kung hindi ninyo sila gagabayan, hindi sila mag-home church. Totoo po yan. That's why, mga members na umaattend ng church, dapat i-guide po ninyo sila sa pag-home church sa inyong mga bahay. Amen po. And isend pa rin po ninyo yung inyong report sa inyong mga duty pastor. At meron din pong link na ibinibigay para sa mga children, kanilang children worship. So, meron po sila. So, every Sunday, sinesend po yan ng ating associate pastor, Pastor Ferdinand Lopez. So, yun lamang po para sa ating mga announcement. Maraming salamat po. Okay, ngayon naman po, tayo po ay humanda na para sa ating pagkakaloob sa Panginoon. At ito po ay confession ng ating pananampalataya. So, ipagkaloob po natin sa Panginoon with all our heart kung ano yung sinasabi ng ating puso at ng salita ng Diyos sa pagbibigay. So, sa'yo aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa, hindi makaya na maipagkaloob. Mamahaling hiyas, ni gintong nilutong, ang tanging dalangin, o Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang Ama, wala nang iba pa akong inihiling. Lord, thank you po sa mga nagbigay ng Catholic, Lord. Lord, sana po ingatan niyo po sila. Ibalik niyo po sa kanila ng siksik, liglig at maapak. Lord, sana po puspusin niyo po ng kanilang mga pagkukulang. In Jesus' name we pray. Amen. tayo pong lahat ay manatiling nakatayo at magpasalamat tayo sa Panginoon. To the Holy One,
Let us bow down our head and then pray to our God. May the grace of our Lord Jesus Christ and great love our God Father and impression, influence, movements, and fellowship of the Holy Spirit to those who listen this the message, turning point of the Joshua, so that they want to be the turning point of their life because of the Ark of the Covenant to their family, household, to their trabaho and business, to our church and the Philippines, now up to the end of the earth. May God be with you forever and ever. Amen.